Wearing my simple floral dress and the black stiletto, I bit my lower lip as I look at the huge building in front of me. My hands is sweating because of some unknown reasons. I regret saying yes to my manager immediately kung bakit ba kasi hindi ako nag-isip ng araw na yon at hindi ko binasa lahat. Ang tanga ko talaga. "Let's go inside, madam." Tinangguan ko ang bodyguard ko, halos hindi umalis ang tingin sa akin. Siguro inutusan to ni Chase. Ay, I miss him already. Hindi pa siya ulit tumatawag o text man lang. Siguro hindi pa siya nakakarating. 9:09 na ng umaga at sobrang late na ako ng isang oras na 8 AM ay dapat nandito na ako. Maybe 1 hour ang ginugugol ko sa banyo. Iniisip kung may pagkakataon pa ba akong kanselahin ang proyektong ito. Pero alam kong wala ng paraan para kanselahin o tanggihan ko ito. Huli na ang lahat at hindi ko rin kayang biguin ng manager ko. Pumasok ako sa loob ng gusali at sinalubong ako ng isang pamilyar na babae, ang sekretarya ni Clark. "Good day, ma'am!" Masigla nitong bati. Tumingin pa ito sa likuran ko na parang may hinahanap. I just smiled at her and greet her back. "Buen dia," maikling saad ko. It means good day in English at siguro naiintindihan niya din yun dahil mas lalong lumawak ang ngiti niya. I'm not really in the mood today. Medyo naiilang pa ako sa bodyguard kung sunod ng sunod sa akin. I only want Chase to do that. Pasensya na o nahuli ako. Nag-aantay lang naman po si sir sa office niya. Nandyan din ba ang manager ko? Tanong ko. Sumunod kasi dito sa Pilipinas ang manager ko. Yes po, kanina, pero umalis na po bago kayo dumating. Nagtaka naman ako sa sinagot niya pero hindi na lang ako nagsalita. Nang makasakay kami sa elevator at nang lumapag yun sa lugar kung nasaan ang office niya, ay muli ko na namang naramdaman ang kaba at kahit hindi pa nga kami nagkaharap ay parang naiilang na ako. I really hate this uneasiness feeling. Pinasok niya ako. "Pasok po kayo, ma'am." Pinagbuksan ako nito ng pinto at hindi ko man lang namalayan na nasa harap na pala talaga ako ng office niya. Despite for the feelings that I have right now, I just nodded and ordered my bodyguard to stay outside. Ayokong baka marinig niya ang pwedeng sabihin ni Clark. I don't know what will happen next. Nang makapagpasok na ako, ay nagpaiwan din sa labas ang sekretarya niya. My eyes landed on the man that I loved years ago. He's looking at me intently with longing and gentleness in his eyes. And that makes me confused. "Hi." Napakalaki ng boses niya. Itinuro niya ang upuan na nasa tapat ng mesa niya. I really feel this uneasiness feeling at iisipin ko pa lang na makakasama ko siya ng medyo matagal sa trabaho ay parang gusto ko na lang humimlay. Not that I still have feeling for him, ayoko lang talaga na makasama siya. Hindi ko alam na ganito ang uuwian ko sa Pilipinas. If Chase were here, it won't be this hard. I'm sorry I'm late. Tanging naisaad ko at umupo sa upuan na nasa harapan niya. It's okay, tihim siya. At kagaya ng sekretarya niya, tumingin din siya sa likod. And when he find nothing, he looked at me and smiled. "Nasaan ang iyong butler?" Si Chase na naman ang tinutukoy niya. Hindi naman sarcastic ang pagkakasabi niya, but for me, I don't want anyone to call Chase that way. He's not just my butler or bodyguard. "You mean Chase? He went home to their province. Babalikan niya din ako agad." Tuloy-tuloy kong saad. Matagal bago niya nasagot ang sinabi ko pero sa huli ay tumikhim siya at inayos ang kwelyo niya. I wonder if he already learned to fix his necktie or baka si Joy ang pinapagawa niya. Well, I don't care. "Where's my manager?" Ang sabi ng sekretary mo ay umalis siya. "Oh, that's the thing. Your manager can't come with us. Nagkaproblema ang isang project niya and your manager needs to be there." Diretso ang tingin niyang saad sa akin. Gusto ko sanang sabihin na wag niya akong tingnan dahil parang nalulunod ako sa paraan ng pagtipidig niya. Clark's eyes is sharp-looking. Yung tipong parang sinusugatan ka ng mga tingin niya. I laughed inside my head. Kung noon natiis ko yan, bakit niya yon? Hindi. I met his eyes.
So, you mean, tayo lang dalawang pupunta doon? And it is necessary to be with you all the time for the interviews? Kaya mo na naman yun. I'm just a model. It's not my business to answer those interview. Mahabang saad ko. Yeah, naipirap ako. Yeah, yun lang ang sagot niya. Ayokong magtrabaho kasama ka, Mr. Villamor. Kung pwede ko lang sanang kasilahin ito pero ayokong biguin ng manager ko. Napabuntong hininga ko. I don't want to work with you. Sa sinabi kong yon ay bigla niyang naibaba ang tingin niya at nakita ko ang pag-igting ng panga niya. Is he mad? Kung galit siya, edi mabuti para makancel niya din tong project na to. Mas gugustuhin ko pang manatili sa mansyon at hintayin makabalik si Chase. Can't you... His voice is hard na para bang nagtitimpi lang siya. Can't I what? Pagpapatuloy ko. Come on, nawawalan na ako ng gana dahil dito. Isa pa sa dahilan ay baka magkaroon na naman kami lang rumor plus baka biglang sumugod dito si Joy. Wala akong panahon para pumatol sa mga kagaya niya. Never mind. Ayos na ba ang mga gamit mo? Kalaunang saad nito at nauna nang tumayo at inayos ang bedyo na gusot na damit. Sumunod ang tingin ko sa kanya nang tumayo siya sa harapan ko. Ngayon din ang alis namin. Siguro sasabihin ko na lang to kay Chase once we talk. Hindi pa siguro siya nakakarating. Malayo talaga yung province nila. Yeah, sa kotse ko ako sasakay. Saad ko at tumayo na din. May sarili tayong pribadong van, Danica. Mas komportable ka naman doon. Tinaasan ko siya ng kilay. Nandun ka din ba? Tanong ko. Yeah. Nag-aalangan pa ata siyang sumagot sa tanong ko. Paano ako magiging komportable kung nandyan ka, Clark? Hindi niya ako sinagot, handing sa umiwas siya ng tingin at saka nang ngumiti. Ang pamilyar ng ngiti niya, ilang taon na ang nakalipas. Trabaho ang nilakad ko dito and if you're planning something, stop it. Wala kang mapapala. Huling saad ko at nauna nang lumabas. Let's go. Kaagad namang sumunod ang bodyguard ko at inalalayan ako papuntang elevator. Nang nakarating kami sa parking lot ay mabilis ko din siyang nakitang nakasunod sa amin together with his secretary and 3 bodyguards. Actually, I have 5 bodyguards pero itong isa lang ang nakakalapit sa akin para ma-assist ako. Yung iba ay nasa malayo, sapat lang para mabantayan ako. Nakita ko pang sumunod ang tingin niya sa akin nang alalayan ako ng bodyguard ko papasok sa kotse. Hindi ko siya pinakitaan ng kahit na anong emosyon hanggang sa tuluyan na akong makapasok sa loob. I saw him talk to my bodyguard and he showed something on his phone and my bodyguard nodded. Maybe it's the location. I take a deep breath when I saw him entered his own car. Akala ko yung private van na sinasabi niya ang sasakyan niya papunta doon eh. Nang magsimulang umandar ang kotse ay mabilis kong chinik ang phone ko. My mood immediately lightened up when I received a message from Chase. Ang sabi niya ay nakarating na daw siya at mamayang gabi na lang siya makakatawag dahil kaigad siyang sinalubong ng mga pinsan at kababatang niya. He also didn't forget to say I love you that makes me smile more. I replied before leaning my head on the back of the car seat. I hope this project will end as soon as possible. I promise after this project, aalis na kami ni Chase dito sa Pilipinas. This is not a vacation, though vacation ang dapat na ipinunta ko dito. I also miss my dad. Malayo ba ang pupuntahan natin? I asked my bodyguard since half Pinoy naman to at nakakaintindi ng Tagalog. Mga 4 na oras po ang biyahe, madam. Magalang na sagot nito. I nodded and decided to take some sleep para hindi ako mabagot sa biyahe pero natanggal din agad yung sa isip ko nang nasulyapan ko sa likod ng kotse niyang nakasunod sa amin. Tama lang ang pagpapatakbo niya at hindi kami nito inuunahan. Again, I take a deep breath and close my eyes tightly. Kung ano man ang plano mo, Clark, please stop it. I don't want to make another mistake with the same person. Isang mahinang paghaplo sa pisngi ko ang nagpagising sa akin. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko pero agad din ako napaatras ng mukha ni Clark ang bumungad sa akin. Naiwan sa ere ang kamay niyang kanina ay humahaplo sa pisngi ko. We're here. Banggit nito at agad ibinaba ang kamay. I looked at my bodyguard at nakita ko silang inaalis ang gamit ko sa likod ng kotse. Ba't ba siya yung gumising sa akin? Inayos ko muna ang medyo nagulo kong buhok bago tumingin sa paligid.
Uulan ata at madilim ang langit, pasadong 3:00 pa lang naman ng hapon. Let's go, baka maabutan tayo ng ulan. Pag-aya nito at inilahad ang kamay nito. Mabilis kong inilingan. I can handle myself. Excuse me. Malamig kong saad dahilan para ibaba niya ang kamay niya at tumabi. Mabuti naman at mabilis siyang kausap. Gusto ko din sanang itanong kung saan kami tutuloy pero agad ding nasagot iyon nang nakita ko ang simpleng mga bahay na parang isang cottage. Nang ilibot ko ang paningin ko ay halos mamangha ako sa dami ng mga bulaklak at puno na may iba't ibang kulay ng dahon. Is this the countryside? Ang ganda naman pala. Ang lugar na ito ay tinatawag na Flor de Invierno. Bigla ako namangha sa aking narinig. Flor de Invierno ang pangalan ng lugar na ito at ang ibig sabihin nito ay bulaklak ng taglamig. Kamangha-mangha ang kanyunal ito. Saan tayo tutuloy? Para namang natahuan ako nang nakita ko siyang nakatitig sa akin at hindi niya man lang inalis yun. There. Doon niya lang inalis ang tingin niya nang ininguso niya ang mga bahay na mukhang cottage. We can stay there. Pagmamay-ari yan ng isa sa business partner ko and it's also a place for those people who visited this place. The staff and the bodyguards also have their own room. Mahabang saad niya na parabang hindi man lang siya naiilang. Well, hindi ko kasi maalalang kinausap niya ako ng mahaba. Okay, tipid kong sagot. Here, he handed me a key. Siguro yun yung tutuluyan ko. Kinuha ko yon at agad namang lumapit sa akin ng bodyguard ko, dala ang mga gamit ko. Malaki talaga siyang tao para wala lang yung gamit ko eh. I can't wait to talk to Chase. Gusto ko nang ipaalam to sa kanya. You should eat first, Danica. Mahaba ang biyahe kanina at natulog ka lang. Napakunot noo ako. How did you know na natulog lang ako? Napakamot naman siya sa batok niya. Really? We went through the drive-thru earlier. I wonder if you wanted to eat pero sabi ng bodyguard mo, mahimbing ka daw na natutulog so I decided not to wake you up at dito na lang kumain. Mahabang saad niya na naman. Mamayang dinner na lang ako kakain, aayusin ko pa ang mga gamit ko. Sagot ko at naglakad na, sumunod naman sa akin ang bodyguard ko. 3 staff of the place greeted me bago nila tiningnan ang key na dala ko. After looking at it, mabilis nila akong iginaya sa pinakagitnang bahay. Manghang-mangha ako dahil maliit lang ito na parang cottage sa beach. Meron ding munting balkonya at hagdan na kawayan. Napapaligiran nito ng mga nakasabit na bulaklak, ganun din yung kapantay nitong mga bahay. Bago nila ako iwan ay nagsabi pa sila na kapag may kailangan daw ako ay huwag akong mahihiyang tumawag sa telepono na nasa loob. Well, a good service, huh? Agad akong pumasok sa loob at mas lalo pa akong namangha dahil simple lang ito. Bubungad sa akin ang sofa na gawa sa kawayan pero may mga una naman sa bawat upuan. Sa kanang bahagi ay meron ding munting pasilyo na makikitaan mo ng 2 pinto. Siguro yun yung kwarto at comfort room. Sa kadilang bahagi naman ay ang mini kitchen nila. Naka-open din ang bintana na may nakasabit pa na bulaklak. Ipinalapag ko sa bodyguard ko ang mga gamit ko at agad-agad din naman siyang lumabas. Ginugol ko ang oras ko sa pag-aayos ng gamit ko. I even take a half bath and it was so comfy. Natigil lang yon nang makarinig ako ng sunod-sunod na katok. Matagal pa nga bago ko yun nabuksang dahil nagbihis ba ako. And only to find out that it was him. Dinner na tayo. Pwede akong kumain kahit kailan ko gusto, Clark. Uulan na mamaya, Danica. Baka mabasa ka pa. Napairap ako. Hindi ko siya pinapasok sa loob at nakatayo lang siya sa labas. May mga bodyguard. I already ordered some foods. Dahil sa sinabi niya ay kusa na lang din akong bumaba at naglakad. Huwag sayangin ang pagkain dahil maraming nagugutom. Nang makarating kami sa kainan dito, ay doon lang ako nakaramdam ng gutom dahil lahat ng nasa mesa ay paborito ko. Even the turon that I really miss. Hindi ko siya pinansin at kaagad akong kumain. I don't care about my diet. I have my maintenance naman. You like the foods? Tanong nito matapos namin kumain. Ewan ko ba kung kumain siya, di ko kasi siya pinapansin habang lumalamon ako. Yeah, thanks. Maikling tugon ko. You're welcome. Pinahanda ko talaga yan para sa'yo. I was dumbfounded on what he said. Huh? I asked with curiosity. Akala ko order niya lang.
Hindi ba siniserve yun dito? I remember your favorite foods and kaagad ko siyang pinatigil sa pagsasalita sa pamamagitan ng pagtayo ko. I appreciate the foods, Clark, but you don't need to do that. As long as I wanted, mag-uusap lang tayo if about sa trabaho. Hindi ko alam pero yun ang nasabi ko. Nanatili siyang nakaupo pero nakatingala ito sa akin. Danica, mahinang saad nito. I'm trying to win you back. Pagka akong napatawa dahil sa sinabi niya, you can't win me back? Never. Stop trying. It's not worth it. Saad ko at tumalikod sa kanya pero bago pa ako makahakbang ay muli siyang nagsalita. Kaya kong tanggapin ang pagkabigo. Lahat naman ng tao ay may nabibigo pero hindi ko matatanggap na hindi sumubok lalo na pagdating sa iyo.